So yun po guys, yan magandang araw po ulit. Another reaction video po ating gagawin. Tungkol po ito sa naging live po ni Chris na June 7 po ng gabi or Sunday po ito ng gabi. Kung saan nga po habang nagla-live po siya, isalatang-halata nga po ang tamlay ng kanyang muka. Sabi po niya is may lagnat daw po siya that time. Masama po ang kanyang pakiramdam, masakit ang kanyang ulo. Kaya ganoon na lamang po siya katamlay sa kanyang naging live. At ano kasi, si Chris na diba, alam naman po natin yung ginagawa po niya na yun nga, sabi nga po niya sobrang busy po niya, araw-araw po siyang umaalis kahit wala daw po siyang appointment, talagang umaalis po siya, marami siyang ginagawa sa kanyang buhay at minsan is nakakalimutan na pong kumain sa tamang oras, tapos napakainit pa, tapos minsan nauulanan pa, di ba kapag umakyat sila ng bundok, napakainit, nakakapagod, tapos biglang nauulanan, so hindi talaga maiwasan na magkasakit. Kaya ipag-pray po natin na maging kumbaga good health palagi si Chris na, at yung kasalukuyan po na may lagnat po siya, sana gumaling na po siya para magawa na po niya ulit ng maayos ang mga bagay na gusto po niyang gawin. At nabanggit din po niya doon sa live po niya na kapag nagpapahinga daw po siya, kapag nagre-relax daw po siya, mas lalo nga daw pong napapagod ang kanyang utak kasi mas lalong marami siyang iniisip. Actually ganun din po talaga ako kasi mahilig po ako mag-overthink dati. Yung kapag may ginagawa ka, syempre hindi ka na makapag-isip ng kung ano-ano kasi nga busy ka sa iyong ginagawa. Pero kapag nagpapahinga ka, yung wala kang ibang ginagawa kundi nakarelax lang, so yung isip mo doon na pumapasok yung mga something na mga bagay na gusto mong gawin, na kung paano mo ito gawin, ganito ganyan. So yung ganun po ang nangyari kay Chris na. So sabi nga po niya na mas nahihirapan po siya kapag nagre-relax or nagpapahinga siya kasi nga po mas lalong napapagod ang kanyang isip dahil nga po sa kakaisip ng mga bagay-bagay. Especially for Chris na marami po siyang mga gustong gawin, especially sa mga pangarap po niya sa kanyang pamilya, sa ganito ganyan. So ino-overthink po niya iyon. Kaya siguro mas lalo pong napapagod ang kanyang isip. So ganoon po ako dati, pero ngayon pa unti-unti ko na pong nilalabanan po iyon kasi yun po yung advice ng doktor po sa akin na kapag mas lalo ko daw pong halimbawa naiisip kong ganito ang mga gusto kong gawin, ganito ang mga gusto kong maabot, ganito ganyan. So kapag pinapabayaan mo ang iyong sarili na isipin yung ganoon, kapag hinahayaan mo na tumakbo yung utak mo habang nagpapahinga ka, is mas lalo kang lalamunin po ng isip mo. Imbis na matulog ka, imbis na magpapahinga ka, mas lalo tuloy na yung isip mo, nai-stress kasi nga po sa mga bagay na naiisip mo. So, kaya sabi ng doktor na kailangan labanan po ito, kailangan i-blanco talaga ang isip kapag nagpapahinga, kapag patulog na, kailangan i-blanco talaga yung isip, yung wala talagang isipin na kahit na konti para makapagpahinga po ng maayos ang isip. Hindi yung kapag may pumasok bigla sa isip is parang hayaan mo lang na tumakbo yung kwento sa isip mo. So mas lalo pong hindi nakakapaghinga, mas lalong hindi nakakatulog po kapag ganoon. Kaya sana is matutunan din po ni Chris na yung ganoon, yung labanan po yung pag-overthink, labanan po yung pag-iisip ng kung ano-ano. Kapag pahinga is pahinga talaga. Pero mahirap po talaga yun guys. Ako mismo nahihirapan po ako. Dati, minsan is nakakaisip pa rin po ako ng ganoon. Pero hindi na siya as in tulad dati na every night, every day kapag nagpapahinga, kapag matutulog na, talagang mga tumatakbo pa yung isip ko ng mga ilang oras bago nakakatulog. So mahirap po yung ganoon kapag nasanay talaga is talagang mahirap din po talaga siyang tigilan. Kaya ipag-pray po natin na si Chris na is matigilan na po yung ganoon, yung kapag matulog na is talagang tulog na, blanco na yung isip para hindi na siya mapapagod pa kahit na nagpapahinga po siya. At yun, ipag-pray po natin always yung mga plano po niya sa buhay, yung mga pangarap po niya sa buhay. I believe sa ngayon po sobrang busy nga po niya. Sabi nga po niya na araw-araw nga po siyang umaalis, papuntang city, papuntang Damilag, papuntang Miloya, Migkawayan. Ang dami po yung pinupuntahan na mga lugar. Especially po ngayon na yung plano po niya na farmhouse up, I believe parang sisimulan na po yata kasi nga po parang giniba na po yung dating bahay po nila doon sa lupa po niya. So possible po na mag-start na po sila para sa farmhouse po nila. So abangan po natin yon kasi isa po yun sa inaabangan po na pangarap din po ni Chris na. Nakakatuwa lamang po guys kasi unti-unti na po talagang natutupad ni Chris na yung mga pangarap po niya sa buhay. Although hindi pa ito yung sinasabi po niya na dream house para sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya. Pero isa po ito sa stepping stone po para sa kanyang mga pangarap po sa buhay at sa kanyang pamilya. Kaya yon, ipag-pray po natin yung tagumpay ni Chris na at i-congratulate po natin siya in advance nga po dahil nga po sa pangarap po niya na ito. And also 80k na po ang kanyang subscribers, so i-congratulate po natin siya in hoping na very soon, balang araw bago man po siya mag-birthday, ay sana mag 100k na po ang kanyang subscribers.
Kung hindi man, sana bago magtapos ang taong 2026, mag 100k po ang kanyang subscribers. So ito, babasahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Monto Lorosos, ayan, maugyud magamping kanunay sa tanan na panahon dili magpaulan-ulan. Magdala mo og raincoat kay ang panahon mo ulan, mo init. Ayun nga po nangyayari kay Chris na Ay sorry, Tagalog pala ito, i-translate muna natin. Sabi ni Ma'am dito na oo nga, kaya kailangan daw po na ingat palagi sa lahat ng panahon. Wag daw po magpaulan-ulan kasi yung panahon daw po is biglang umuulan, biglang umiinit, kaya dapat may dala laging raincoat daw po. Totoo po yun yung sobrang init po ngayon tapos biglang umuulan na lamang po. Ganun po yung panahon dito sa Davao napakainit ngayon, mamayang hapon biglang umuulan. Ganun po dito kaya dapat talaga is mag-ingat always. Carolina Baltar, kapag naulanan ka, maligo ka agad, saka ingat palagi, lalo sa health, yan ang pinakapuhunan ang health. Saka pag medyo mainit panahon, wag na pumunta bukid, ingat palagi. Yun po tama po si Ma'am. Yun po yung pinaka-importante po sa atin, yung health po natin. Kasi paano pa po natin gagawin yung mga bagay na gusto po natin? Paano pa natin tuparin yung mga pangarap po natin kung masama po yung pakiramdam natin, di ba? So, health is wealth nga, di ba? Kailangan palaging nasa maayos po ang kalusugan natin. Jean Datuin, basta ingat ka na lang palagi at magdasal at kasama ka namin lagi sa dasal namin. Kailan kaya pwede mag-relax ka na wala ka nang iniisip at pumapasok sa isip mo? Nag-alala din kami sa'yo, ingat ka lagi. Yun po kasi inulit ko nga po, kapag hinahayaan po ang sarili, ang isip na mag-isip ng mag-isip, talagang lalamunin ka niyang iyong isip. Imbis na magpapahinga ka is talagang for example, mag-iisip siya na ito yung plano ko sa farmhouse, so ganito, ganyan. So, tumatakbo kasi yun kumbaga para siyang kwento na tumatakbo kasi nga nahahayaan po ang isip mo na mag-isip ng ganoon. Kaya imbis na magpahinga ka, mas lalo ka tuloy na stress sa kakaisip sa mga bagay po na iyon. So, ano po talaga ang advice ng doktor sa akin dati is talagang pilitin na labanan po na maging blanco ang isip, yung wag nang mag-isip ng kung ano-ano habang nagpapahinga or natutulog. Dapat gawing blanco ang isip daw po para makapagpahinga talaga ng maayos. Jewel Catalo, ganyan din ako pag nagpapahinga, ang dami kong iniisip, pero ikaw wag kang mag-isip masyado, bata ka pa at wala ka pang pamilya, relax lang, baby loves, marami kami nagmamahal sa'yo, ingat palagi. Yun po kasi yung ni Chris na kasi since priority talaga ni Chris na ang kanyang pamilya, marami siyang pangarap para sa kanyang pamilya, so talagang hindi niya maiwasan na isipin yung mga plano po niya para sa kanyang pamilya, mga ganito ganyan, mga bagay-bagay na mas magpapaangat po sa kanyang pamilya. Ayan, hawag mo laging iniisip mga problem, step by step lang Chris na marami pang araw na darating para sa ibang plano, at saka maaga kang natanda niyan, tignan mo mas matanda ka tignan sa ate ugdot mo, at sana yung lupa mo sa bukid may pera ka naman para ipasulo sa tao, hindi ikaw yung mismo nagtatabas. Tandaan mo, katawan natin ang punan natin kaya alagaan mo sarili mo. Yun po, napakaganda po ng mga payo po ng mga titas, mga lolas po para kay Krishna. Talagang inisip po nila yung health po talaga ni Krishna, yung kalusugan ni Krishna. Kasi syempre nakakaawa din naman, di ba, kung magkakasakit dahil sa sobrang paggalaw, pagkatrabaho, pag-iisip, di ba? Gemma Gadian, ayan, happy Sunday everyone. Ingat palagi Krishna, lalo na sa health mo palagi. Magdasal, love. Watching from Kuwait, God bless. Kaya po happy Sunday guys, kasi Sunday pa po ito na live ni Krishna. So Tuesday na po ngayon or Wednesday. So medyo late po kasi ako gumagawa ng reaction video para mabigyan pa po ng time na magkaroon ng views po yung live po talaga or vlog po talaga ni Krishna. TC Agustin, nilalagnat ka siguro kasi nabasa ka ng ulan anak. Mag-ingat ka palagi ha, tag-ulan na ngayon kaya kailangan doble ingat. Mahirap magkasakit, love you anak. Talagang mahirap pong magkasakit, di ba? Especially kapag walang pera, so mahirap po talagang magkasakit. Kaya alagaan talaga ang sarili para kumbaga good health po lagi. Elena Sumbilio, shoutout din sa'yo nak. Ingat ka lang palagi. Rian, ingatan mo ang sarili mo, magpahinga ka muna. Kung magkasakit ang ulo mo, inom ka ng gamot biogesic. Si Chris na kasi hindi nagpapahinga Sabi nga po niya, nung live niya, di ba, may lagnat siya noon. Tapos kinabukasan daw, pupunta na naman daw po siya ng city. So talagang hindi siya nakakapagpahinga. Lagi po siyang may ginagawa kahit na may sakit po siya. Mami Shell, ayan, Chris na wag ka mag-overwork masyado, baka ang health mo naman ang maapektuhan dyan at hindi mo kailangan ma-stress. Yun nga po yung problema doon, baka ma-overfatigue po siya ba. Napakahirap po kapag ma-overfatigue, talagang
magkakasakit. Kaya yun, sana pakinggan din po ni Chris na yung mga payo po ng mga lolas, titas po niya na yun, magpahinga din kahit isang araw, buong araw na walang ginagawa pag magpahinga. Kaso nga lang yun po yung problema ni Chris na kasi kapag magpapahinga po siya, wala siyang ginagawa, is mas lalo po siya napapagod dahil nga po sa kakaisip ng kung ano-ano. Kaya yun, sana isa na lamang po, mag-enjoy na lamang muna siya. Kung baga yung hindi trabaho sa bukid yung gagawin niya, mag-enjoy siya, gumala siya, yung ibalin yung ibang attention muna sa ibang mga bagay na mas makakapagpasaya po sa kanya. Ganoon na lamang po muna siguro. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now po.